habang nagkakanta sila, kayo, sila, tayo. Pero hindi ito ang layunin natin sa mundong ito. Kaya kung tayo nandito ay ipiplease natin ang Panginoon. Ang Panginoon, wala, hindi kita ipiplease. Panginoon po ang ipaplease natin sa paraan ng ating pagsamba. Kaya kahit ang boses mo sintunado, mamaya aawit pa po tayo ng ilang awit, kailangan. Ibukan nyo ang ating mga bibig. Buksan nyo ang ating mga isipan na magmumula sa inyong puso. Papuri sa Panginoon na galing sa ating puso. Tingnan niyo po ito. Sa Revelation 2:22, 18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag, gaya na nasabi mo, brother, sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. May dinagdag po ba tayo sa ating pagsamba? Yung pong katuruan, kaya nga nais ko ibalik po yung minang katuruan para sa ating review. Kasi mga ilan po dito ay baguhan o kabataan. Kaya ituturo ko rin po, ano ba yung forms of our service? Worship. Awitan, okay? Duling ng Panginoon. Yan po ay dapat na inuulit-ulit namin. Lalo na para po ay ma-recall yung ating pong mga dapat na sinusunod na practice. Kasi baka maaaring ilan sa atin po dito ay napipid ng maling mga katuruan. Ay, doon tayo, oh. Maganda sa kanila, but they are not biblically patterned. Not coming from the Word of our God. Okay? At kung sino man ay mag-aalis ng mga salita o ang magdadagdag, pansinin po ninyo yan. Tuloy ko po sa unang Korinto 4:6, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos. Magtuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Nakakalungkot po, baka kayo po ay maligaw. May mga nagpo-produce ng mga bagong Bible. Nagpiprint ng mga bago. New version daw. Okay? Sa liwa, dun sa original King James Version. Meron po ako nakikita ngayon. Summarize daw. At nagpiprint po at ginagastusan nila. Baka po doon ay basahin nyo. I-compare po ninyo. Baka doon po ay may mga dagdag at bawas. Kala ko sa politika lang may dagdag bawas. Pero sa ngayon po, meron na rin daw. Ang aking pong nais ko lang na paulit-ulit sabihin, tayo po'y huwag manlulumo kung kayo man po ay hindi ganong higit ang kadami kukumpara sa iba. Basta po ang ating pinaniniwalaan na kung saan, kung ano lang ang inuutos ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, yun lang po ang ating susundin. Bakit po? Nung inutusan ng Panginoon si Noah para gumawa ng kanyang arko, binigay sa kanya ang specific na gopher wood ang gagamitin lang. Di ba? Sinunod siya ni Noah, hindi lumubog ang barko. Dahil yun ay ayon sa instruction ng ating Panginoon. Sinabi natin Panginoon sa Kristo, unleavened bread and the fruit of the vine lang ang gagamitin. Ito ba bang kinakain natin dito ay may libadura? Wala po. Yung ginagamit natin ay katas ng ubas. Punta po kayo sa kanila, ostya. Sinabi po ba sa banal na kasulatan na ostya ang gamitin? Hindi ba po sinabi? Tinapay na walang libadura. Malinaw po eh, kaya sinusunod natin eh.
Ngayon, ang sabi po, logic na lang. Pag sinabi sa banal na kasulatan na sa paraan ng ating pagsamba ay mag-awitan lamang. So, ibig sabihin po, labas lahat yung paggamit ng musical instrument. Kung susundin po natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo okay? Kapag ka ang mga tao kinuha yung mga batas ng Old Testament, hindi partial-partial. Dapat buo. Lahat ng kautusan sa Old Testament, dapat daw ay gawin din sa New Testament. Pero hindi po yun ang masusumpungan sa kasulatan. Yung po ay sa batas ni Moses, sa mga tao noon. Pero tayo po'y nasa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay na po sa atin yung anumang mga dapat natin gawin at sundin sa panahon simula nang siya ay dumating. Kaya kung directly i-apply po ang Old Testament, dapat daw we have to apply the whole part of the Old Testament laws. Yan po ang katuruan. Pero hindi po Kaya kung di natin sila dapat sundin na yun, dito tayo sa bagong tipan susunod. Bilang pambukas po, nais kong iwan sa inyo sa Colossus 3, 16 hanggang 17. Let the word of Christ dwell in your richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father through Him. Sana'y nagbigay ako ng kaunting kaliwanagan. Maging gabay natin po kung bakit ang tinuturo at pinanindigan pagtuturo ng Iglesia ni Cristo ayon sa Bagong Tipan po ay nauukol lamang kung ano lang ang tinuro sa atin at tiniwang kautusan sa paraan ng ating pagsama. Magandang umaga po sa lahat. Buksan po natin ang ating mga hymnary sa number 300. Bago tayo tumako sa pagpuputol